Hindi alintana ni Lena ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo habang marahang pinupunasan ang marmol na sahig ng malaking receiving area ng mansyon ng mga Velasco. Malapit na ang alas 8 ng gabi pero para sa kanya hindi pa tapos ang araw. Tahimik siyang kumikilos, halos walang naririnig kundi ang mga munting kaluskos ng basahan sa sahig. Sanay na siyang hindi pinapansin at mas lalong sanay na siyang hindi pansinin ang mga sulyap na tila nagtatago ng pagdududa at panghuhusga mula sa ibang kasambahay. "Hoy Lena," singhal ni Madam Rona, ang mataray na chief housekeeper na tila bantay sarado sa bawat kilos niya. "Huwag mong kalimutan yung banyo sa second floor, ah? Nandun kanina si Sir Leonardo, baka may naiwan kang buhok o mansa." "Lagot ka." Tumango lang si Lena. Pilit pinipigil ang buntong hininga. "Opo, ma'am. Aayusin ko po." Habang paakyat siya ng hagdan, dala ang mga gamit pambanyo, hindi niya maiwasang mapatingin sa orasan sa hallway. 7:58 p.m. Ilang minuto na lang, matatapos na rin ang shift niya. Ngunit alam niyang ang paghinto ng trabaho sa mansyon ay simula pa lang ng mas mabigat na bahagi ng kanyang araw. Pagkatapos niyang linisin ang banyo, dumiretso siya sa maliit niyang silid sa may likod bahay. Wala ritong bintana at ang ilaw ay isang dim na bombilya na palaging kumukurap. Binuksan niya ang luma at kalawangin niyang aparador at mula roon ay kinuha ang isang lumang notebook na may kupas na kulay asul. Umupo siya sa gilid ng kama, binuksan ang notebook at mula sa ilalim ng kutson ay kinuha ang ilang sobre ng pera. Marahan niya itong pinaghiwa-hiwalay ayon sa petsa, nilagyan ng label gamit ang lapis at isiniksik ulit sa maliit na envelope na may mga pangalang Tomas, Botika, Reseta, Bayad sa Renta. Tumulo ang luha sa mata ni Lena, ngunit hindi siya umiyak. Tila sanay na siya sa bigat ng kanyang ginagawa tuwing gabi. Isinulat niya sa notebook, Lunes, pisong-piso pagkain. Martes, 2 pisong gamot. Miyerkules, pisong-piso pamasahe ni Aling Sima. Naubos na ang allowance. Kailangan kong tipirin ang pagkain bukas. Hindi niya alam na mula sa madilim na sulok ng labas ng silid ay may matang nakamasid. Si Mang Isko, ang matandang hardinero na madalas na nagkukumpuni ng sirang gripo o hose, ay napadaan sa likod bahay upang kumuha ng tabo. Napalingon siya sa siwang ng pintuan ni Lena na bahagyang nakabukas. Nakita niya ang dalaga, nakayuko, hawak ang pera't notebook, tila may dinadalang mundo ng problema. Bata pa, pero ang bigat ng pasan, bulong ni Mang Isko sa sarili, habang umiling-iling. Di ko nga alam kung paano siya natakayanan payang araw-araw. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang buong staff sa maliit na kusina, pansamantalang nagsalita si Aling Babet, isa sa mga matandang katulong sa bahay. "Alam niyo ba, nakita ko kahapon si Lena sa basurahan. Kinukuha yung mga tinapay na itinapon ng kusina. Baka namumulot para sa pusa." Sabat ni Benji, isa sa mga driver, sabay tawa. "Pusa mo, mukha mong gutom." Sabat ni Rona na hindi napigilan ang panlalait. Aba, kung di ba naman talagang patay gutom yang si Lena. Libre na nga pagkain dito. Pinupulot pa ang tira. Ano pa kaya ang tinatago niyan? Tahimik lang si Lena habang sinasandok ng lugaw ang sarili niyang plato. Hindi siya kumikibo, pero kitang-kita ang panlalamig sa tingin ng mga kasamahan niya. Hindi na siya sanay makipagsabayan sa tukso o biruan. Ang bawat segundo sa araw niya ay nakalaan sa pagtitiis. Pagkatapos ng trabaho, habang isa-isang nagsisiuwian ang mga tauhan sa quarters nila, si Lena ay dumaan muna sa laundry room. Doon, sa gilid ng mga damit na sinampay, ay inipit niya ang isang sobre ng pera na may lamang eksakto 200 piso. Kinuha niya ang cellphone niyang barado ng gasgas at malapit ng masira at tinawagan ang isang numero. "Hello, Aling Sima?" Mahina niyang tinig. "Naipadala ko na po ulit sa inyo. Bukas po ng hapon, pakisundo na lang po si Tomas sa center. Pakisabi na lang din po sa nurse na bukas ulit ang bayad ko. Salamat po."
Napahawak siya sa dibdib habang pinapakinggan ang tinig ng matanda sa kabilang linya. Anak, huwag mong ubusin ang pera mo. Baka wala ka nang matira. Ngunit ngumiti lang si Lena kahit may luha sa mata. Okay lang po, basta po si Tomas, basta po siya okay. Nang matapos ang tawag, inikot ni Lena ang paningin sa maliit niyang kwarto. May ilang papel sa dingding. Mga luma at kupas na drawings ng batang lalaki, may nakasulat pang para kay Tita Lena. Tila ito ang nagsisilbing lakas niya sa bawat gabing lumuluhod siya sa pagod at pagtitipid. Walang may alam ng kanyang pinagdadaanan. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya humihingi ng awa. Tanging katahimikan ang kanlungan niya. At ang notebook na iyon, na araw-araw niyang sinusulatan ng mga pangarap at gastos na kailangang harapin bukas. Habang ang karamihan sa mansion ay abala sa kanilang cellphone, TikTok at kasiyahan sa staff lounge, si Lena ay tulog na. Yakap ang notebook, tila isang mandirigmang humihinga lang sandali bago ang susunod na laban. Habang abala sa paglalampaso ng sahig ang mga kasambahay sa malaking mansyon ng mga Velasco. Isang itim na SUV ang pumarada sa mismong harapan ng gate. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking matikas, nakaitim na blazer at puting polo, may suot na mamahaling relo at sapatos na parang hindi pa nadumihan kahit kailan. Si Leonardo Velasco, ang kaisa-isang tagapagmana ng Velasco Holdings, isa sa pinakamalalaking real estate at construction empire sa buong bansa. Tahimik siyang naglakad papasok habang ang mga bantay ay mabilis na bumati. "Good evening po, Sir Leonardo," sabay-sabay mabati ng mga gwardya. Tumango lang siya at hindi nagsalita. Diretso siya sa loob ng mansyon, diretso-diretso sa silid ng kanyang yumaong ama na ngayoy ginawang opisina. Hindi mahilig makipagkwentuhan si Leonardo. Sa edad na 30 taon hindi pa siya kailanman na-link sa kahit sinong babae sa showbiz o alta sosyedad. Tahimik ang kanyang reputasyon, seryoso, malayo sa kalandian, ngunit kilala sa pagiging istrikto at walang pakundangan sa negosyo. Sa loob ng silid, naupo siya sa upuan ng kanyang ama at muling pinagmasdan ang lumang portrait sa dingding. Isang larawan nilang mag-ama. Nakamiti si Don Celso Velasco habang karga siya sa murang edad. Ngunit sa kabila ng larawan, may lungkot sa mata ni Leonardo. "Tay," mahinang bulong niya, "wala namang kayong iniwang tunay na alaala sa akin kundi ang trabaho." Minsan, may mga gabing katulad nito kapag tahimik ang bahay at natapos na ang araw sa kumpanya, nararamdaman niyang parang may kulang. Lumaki siya sa piling ng mga yaya, tutor at bodyguard. Minsan lang siya makausap ng ina't ama at kung kakausapin man, puro tungkulin at tagubilin sa negosyo. "Leonardo, dapat matutunan mong hindi lahat ng tao ay kaibigan." Iyon ang paboritong linya ng kanyang ama. "Kung gusto mong igalang ka, huwag kang ngumiti." Ayon naman sa kanyang ina. Kaya naman, lumaki siyang parang pader, matibay, tahimik at malayo sa lahat. Si Carlo, ang kanyang personal assistant, ang tanging taong may kakayahang makipagbiruan sa kanya nang hindi siya napapikon. "Sir, hindi po kayo natutulog minsan ah. Nag-iisip ba kayo kung paano palitan ng MRT?" Biro ni Carlo, isang gabi habang sabay silang nasa sasakyan. Napangiti si Leonardo noon. Bihira at banayad, iniisip ko kung paano mo malalaman kung sino sa mga empleyado natin ang totoo at sino ang mapagsamantala. Sa mga ganitong usapan lang siya, nakakaramdam na tao pa rin siya. Ngunit nitong mga nakaraang araw, napansin ni Leonardo na may isang bagay sa bahay na tila hindi niya maipaliwanag. Isang presensya, hindi ng multo, kundi ng isang katahimikan na may bigat. Minsan tumaan siya sa hallway, nasulyapan niya si Lena. Nakayuko habang nililinis ang base ng antique table. Hindi siya tumingin sa kanya, ni hindi natigilan o nagsalita. Tuloy lang sa trabaho. Iba ito sa reaksyon ng ibang kasambahay. Karaniwang napapatingin, napapangiti o kaya'y nagmamadaling bumati kapag siya'y dumadaan.
Ngunit si Lena, tahimik lang, parang hindi siya bilyonaryo, parang siya'y isang ordinaryong tao lang sa paligid. Napatingin siya muli sa salamin. Bakit parang hindi siya interesado sa pagkatao ko? Tanong niya sa sarili. Isang gabi, dumaan siya sa may kusina upang uminom ng tubig. Naabutan niya roon sina Rona at Benji na tila may pinag-uusapan. Napansin mo ba, Benji? Si Lena, hindi talaga nakikisama. Baka may tinatago, bulong ni Rona. Baka naman mahiyain lang, sagot ni Benji. O baka may asawa sa probinsya. Kung ako si Sir Leonardo, papalayasin ko yan. Tahimik ang mga ganyan pero malalim ang tubig, sagot ni Rona sabay irap. Lumakad si Leonardo palayo, bitbit ang kanyang baso. Ngunit ang narinig niya ay nag-iwan ng tanong sa isip niya. Bakit ganun na lang ang tingin nila kay Lena? Kinabukasan, habang nasa opisina, pinatawag niya si Carlo. Pakisilip nga yung file ng isang Lena. Estrella yata ang apelido. May datin sa bahay. Nagulat si Carlo. Si Lena po, sir? Bakit? May problema? Wala. Gusto ko lang malaman kung anong background niya. Saan galing, gaano nakatagal sa atin, at kung may pamilya siya. Bumalik si Carlo makalipas ang isang araw. Dala ang folder. Sir, mahigit 1 taon na siya sa atin. Tubong Nueva Ecija. Graduate ng high school, walang kasong kinaharap, at wala ring record ng reklamo. Tahimik lang po talaga, pero consistent ang performance. May emergency contact ba? Tanong ni Leonardo. Tanging isang aling sima po. Senior citizen, sabi sa file. Walang ibang detalye. Napabuntong hininga si Leonardo. Sa dami ng tauhan niya, ngayon lang siya nakaramdam ng kakaibang interes sa isang kasambahay. Hindi ito dahil sa ganda, bagkus. Dahil sa hindi niya maintindihan na katahimikan at distansyang tila may pinanggagalingan. Dumaan ang mga araw at sa bawat sandaling nasasaksihan niya ang tahimik na pagtatrabaho ni Lena. Lalo siyang nagtaka. Minsang lumabas siya sa teras at nakita ang mga kasambahay na nagkakatuwaan habang nanonood ng teleserye sa staff lounge. Napansin niyang wala si Lena. Ganito na raw palagi. Hindi ba sumasama si Lena sa inyo? Tanong niya kay Aling Babet. Ay hindi po sir, labi pong nasa kwarto yon. Tahimik lang. Baka may dinadalang problema. Binalik ni Leonardo ang kanyang tingin sa kalangitan at sa sarili na pabulong. Tahimik pero may bagyong tinatago. Ang lalaking lumaki sa luho sa mundo ng yaman at karangyaan ay ngayon ay nababahala sa isang bagay na hindi niya mabili. Ang katahimikan at misteryong dala ng isang ordinaryong maid na tila may mabigat na dinadala. Sa unang pagkakataon, ang kanyang interes ay hindi para sa negosyo, kundi sa isang taong tila salamin ng kawalang pagmamahal at labis na pagtitiis. Maaga pa lang ay gising na si Lena. 5:00 pa lamang, ngunit abala na siya sa pagsasalensan ng mga natirang pagkain mula sa gabi. Kaunting tinapay, isang mangkok ng sopas na hindi na inuubos ng mga alagang apo ng donya at ilang prutas na may mga batik na. Tahimik niyang nilagay ang mga ito sa isang plastic container. Isinilid sa lumang backpack at maingat na ibinaba sa ilalim ng kanyang kama. Kasunod nito, nagpalit siya ng uniforme at lumabas na upang simulan ang kanyang trabaho. Sa kusina, naroon na si Aling Babet. Nagkakape habang pinapanood ang nagkukumpuni ng kalan si Mang Isko. Ang sipag talaga ng batang yan, ani Aling Babet habang sinusundan ng tingin si Lena. Hindi lang sipag, Babet, tahimik, hindi marunong magsumbat, hindi rin marunong mang-abala. Sagot ni Mang Isko habang napupunas ng langis sa turnilyo ng gripo. May mabigat yang pasan, ramdam ko. Ngunit sa labas ng bahay sa madilim-dilim na bahagi ng parking lot, isang taong hindi inaasahang dumaan ng sandaling iyon, si Leonardo. Galing siya sa maagang meeting at hindi na pumasok sa loob. Nais niyang umakyat sa private balcony, pero may kung anong gumuhit sa kanyang mata. Mula sa gilid ng mga halamanan, natanaw niya si Lena na palihim na dumunaw sa bandang likod ng mansion, kung saan naroon ang basurahan para sa kusina. Marahan siyang lumapit doon at doon niya nakita ang hindi inaasahan. Si Lena sa puting uniforme ay marahang nagsusuri ng mga supot ng basura. Hindi para magnakaw, hindi para mangalakal,
kundi upang hanapin ang mga pagkaing maaari pang iuwi. Maingat siyang kumukuha ng mga putol-putol na tinapay, milalagay sa container, at sinisigurong walang halong basura o dumi ang mga ito. Napako ang mga mata ni Leonardo. Hindi siya nakagalaw. Sa isang iglap, para siyang binatukan ng realidad. Ito ang katotohanan ng isang taong walang-wala. Habang siya ay nabubuhay sa sobrang pagkain, may kasambahay siyang namumulot ng tinapay sa sariling basurahan. Hindi siya nagpakita. Tumalikod siya pabalik sa loob ng bahay. Pero iba na ang tibok ng dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya agad ito napansin noon pa. O baka, sadyang hindi lang niya pinapansin ang mga katulad ni Lena. Tahimik, hindi nakikialam, at tila walang saysay sa kanyang marangyang mundo. Carlo, tawag niya makalipas ang ilang oras habang nasa opisina na. Anong oras ang day off ng mga kasambahay natin? Usually po Sunday, sir. Pero si Lena po, humihingi ng pahintulot tuwing linggo ng hapon. Minsan magdamag po siya, minsan naman bumabalik agad kinabukasan ng madaling araw. Ganoon ba? Hindi niyo ba tinanong kung saan siya pumupunta? Hindi po, sir. Ayaw po kasi niya makwento. Basta payapa lang, maayos magtrabaho, hindi nag-a-absent. Tumango si Leonardo, ngunit tila hindi mapalagay. Sa mga sumunod na araw, sinikap niyang obserbahan si Lena. Hindi para sitahin, kundi para maunawaan ang katahimikan nitong tila punong-puno ng istorya. Nakita niya kung paanong si Lena ay laging huling kumakain, kung paanong sinusuklian nito ng ngiti ang pangmamaliit ng ibang kasambahay, lalo na si Rona. Isang gabi, nagkataong sabay silang dumaan sa hallway. Hindi inaasahang magtatama ang kanilang mga mata. "Magandang gabi po, sir." Mahina, ngunit magalang ang boses ni Lena habang yumuko. Hindi agad nakasagot si Leonardo. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. "Magandang gabi," sagot niya, at saka siya lumakad palayo, na may kung anong kirot sa dibdib. Kinabukasan, habang nagkakape sa veranda, nilapitan siya ni Carlo. "Sir, napansin ko lang po, okay lang po ba kayo?" "Bakit?" Parang ang tahimik niyo po nitong mga araw. Hindi po kayo sumasabay sa golf o sa mga dinner ng board members." Ngumiti si Leonardo nung bahagya. "Minsan kasi, Carlo, napapaisip ako kung sino ba talaga ang mayaman." Napakunot noo si Carlo. "Kayo po yun, sir. Kayo ang pinakamayamang kilala ko." "Hindi, Carlo. Hindi ako ang tinutukoy ko. May mga taong halos wala na sa katawan, pero napagkakasya ang kakaunting meron sila para sa iba. Habang ako, ang dami ko, pero wala akong ibang inaasikaso kundi sarili ko." "Ah?" sabay tango ni Carlo. "May kinalaman po ba ito kay Lena?" Hindi umimik si Leonardo. Bagkus ay muling tumingin sa hardin, kung saan tanaw niya si Lena na marahang nagdidilig ng mga halaman, habang tangay ng hangin ang laylayan ng kanyang damit. Hindi ito kagandahan, ngunit may kung anong liwanag sa mukha nito habang masinsinang pinapansin ang bawat dahon. Muli siyang napaisip, bakit tila hindi nabibigyan ng halaga ang ganitong uri ng pagkatao? Bakit parang sa mundo ng mayayaman, tanging diploma, koneksyon at kagandahan lamang ang basihan ng pagkatao? Kinagabihan, habang nasa teras siya at nagbabasa ng email mula sa business partner sa Singapore, natanaw niyang walang kasama si Lena sa mesa ng mga kasambahay. Lahat ng staff ay nagtatawanan habang nanonood ng pelikula, ngunit siya, mag-isa lang, nakatungo habang kumakain ng kanin at sabaw. At sa kung anong dahilan, hindi na siya makatiis. Tumayo siya, bumaba sa beranda at dumaan sa gilid ng dining hall patungo sa kusina, ngunit hindi niya tinuloy. Bagkus, tumigil siya sa labas ng pinto at pinakinggan na lang ang mga boses sa loob. "Lena, bakit ayaw mo sumama sa amin?" "May beer oh," sigaw ni Benji. "Hindi po ako umiinom," sagot ni Lena. "E paano ka masisiyahan sa buhay kung ganyan ka palagi? Puro trabaho. Baka mamaya magalit ang amo natin kasi laging nakasimangot ka," sabat ni Rona sabay tawa. "Pasensya na po, kailangan ko lang po talagang magtipid." Mahina, ngunit diretso ang sagot ni Lena. Hindi na kumibo si Leonardo. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Ngunit sa kanyang isip, iisa lang ang tanong. Anong klaseng paghihirap ang nagtutulak sa isang tao para tipirin pati kasiyahan linggo ng hapon? Habang ang karamihan sa mga kasambahay ay nagpapahinga, nagsisimba,
o nagsasaya sa maliit na staff room para sa kanilang day off, tahimik na nag-empake si Lena ng ilang gamit. Ang luma niyang backpack ay halos mapigtal na sa dami ng gamit, mga sobre ng pera, ilang piraso ng prutas, at ang kanyang lumang notebook na palagi niyang dala kahit saan. Suot niya ang kanyang lumang blusan asul at maong nakupas, sapatos na may nakatahipang patch sa gilid. Wala siyang intensyong mapansin at kung may isang bagay siyang gustong mangyari sa bawat pag-alis niya ng mansyon, iyon ay ang makaalis ng walang nakakakita. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang mata na lihim na nagmamasid. Si Leonardo, mula sa ikalawang palapag, ay nakatayo sa gilid ng bintana. Pinagmamasdan si Lena na marahang lumalabas ng service gate. Hindi niya tiyak kung bakit niya ginagawa ito. Hindi niya alam kung ito ba'y dahil sa awa, sa curiosity, o sa isang hindi niya pa maipaliwanag na paghila sa damdamin. Ang tanging alam niya, gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Lena tuwing linggo. Pagkapasok ng dalaga sa jeep, agad na tinawagan ni Leonardo si Carlo. "Carlo, pakisabi kay Mang Ben kung pwede niya akong ihatid. May bibilhin lang ako sa lungsod." "Ngayon po agad, sir?" "Oo." At walang ibang makakaalam. Makalipas ang 15 minuto, magkasunod na bumiyahe ang jeep na sinasakyan ni Lena at ang itim na SUV ni Leonardo, na minamaneho ni Mang Ben sa maingat na distansya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya naka-business suit, kundi simpleng polo at jacket, may cap at salamin sa mata. Tahimik lang siya sa likod ng sasakyan, pero ang isip niya ay kumakaba, hindi sa takot na mahuli, kundi sa hindi maipaliwanag na pag-aalala. Ilang beses silang tumigil sa terminal at sa bawat pagkakataon, bumababa si Lena, dala-dala ang kanyang bag, tahimik na naglalakad sa gilid ng daan. Maya-maya, sumakay siya sa tricycle at sinabihan si Kuya Driver na sa Montalban po yung lumang barangay center malapit sa dulo. Hindi agad nakasunod ang SUV kaya't naglakad na lamang si Leonardo. Mainit at maalikabok ang paligid. Hindi na niya alintana ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Hindi siya sanay sa ganitong lugar pero hindi siya umatras. Sa may kanto, tanaw niya ang isang lumang gusali na yari sa kahoy at yero. May kupas na karatulang may nakasulat, Bata at Pag-asa Community Center. Nakatayo siya sa may kanto habang tinitingnan si Lena na mabilis na pumasok, tila sanay na sanay sa lugar. Hindi na siya lumapit. Sa halip, umupo siya sa isang tindahan sa tapat, umorder ng malamig na soft drink at pinanood ang mga taong pumapasok at lumalabas. May mga bata, karamihan ay may kapansanan, may naka-wheelchair, may hirap magsalita, may nakatubong oxygen. Makalipas ang halos 30 minuto, bumukas ang pinto. Mula sa loob ay lumabas si Lena, kasama ang isang batang lalaking mga 8 o 9 na taong gulang lamang. May kabigatan ang kanyang paghinga at sa ilong niya ay nakakabit ang manipis na tube na nakakonekta sa maliit na oxygen tank na bitbit ni Lena. Napatingin si Leonardo. Napatingin siya ng matagal. Ang bata ay hawak ang kamay ni Lena. Nakayakap ito sa bewang ng dalaga at nang makalapit sa harap ng gusali, umupo sila sa bangkong kahoy. Hinaplos ni Lena ang buhok ng bata sa kabinigyan ng tinapay mula sa bag ang maliit. "Namiss mo ako, no?" Bulong ni Lena. Tumangulang ang bata. "Tita Lena, ang tagal mo. Pasensya ka na, pero hindi ko naman kayo nakakalimutan ng nanay Sima mo, di ba? Ito may dala akong gamot." Tila hindi napansin ni Lena na may isang estrangherong nagmamasid mula sa kabilang kalye. Si Leonardo, nananatiling nakaupo sa harap ng tindahan, ay hindi makagalaw. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Kanina lang ay pinaghihinalaan pa niya ang dalaga kung bakit ito tila palaging may tinatagong lakad. Ngayon sa mismong harap niya ay nasasaksihan niyan ito'y nagsasakripisyo para sa isang bata. Hindi ito anak, hindi rin niya tiyak kung kapatid,
pero kitang-kita niya sa kilos ni Lena ang isang ina. Isang ina na walang pag-aalinlangang isakripisyo ang sariling kaginhawaan para sa isang buhay na umaasa sa kanya. Nang makaalis si Lena kasama ang bata pabalik sa loob, sakalang bumangon si Leonardo at lumakad palayo. Hindi niya alam kung saan siya titungo. Hindi niya rin alam kung bakit para siyang nilamokos ng damdamin. Makalipas ang ilang oras, habang nasa loob ng kanyang silid sa mansion, binuksan niya ang kanyang laptop. Inisaysa niya ang mga record ng mga empleyado nila at muling binasa ang entry para kay Lena. Name, Estrella Lena M. Age, 25. Address, Barangay Luntian, Nueva Ecija. Permanent. Emergency contact Sima Valerio, legal guardian. Dependents, none declared. Napakunot ang noo niya. Walang anak, pero sino ang batang iyon? Napahawak siya sa kanyang sentido. Lalong lumalim ang kanyang pag-iisip. Sa dami ng tao sa paligid niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng pagkabagabag. Hindi ito dahil sa utang na loob o dahil gusto niyang maging bayani. Ito ay dahil, sa wakas, may isang nilalang siyang nakilala na tunay na nagsisikap para sa iba, hindi para sa sarili. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan, kahit sa sarili niyang pamilya. Habang humihiga siya, ang imahe ni Lena at ng batang lalaking iyon ang nanatiling laman ng kanyang isipan. Sa likod ng katahimikan ng dalaga, sa likod ng mga simpleng kilos nito, ay isang istoryang mas mabigat pa sa mga proyekto at milyon-milyong halaga ng negosyong kanyang pinapatakbo. At sa katahimikan ng kanyang silid, sa gitna ng yaman at karangyaan, ay naroon ang isang tanong na hindi na niya mabitawan. Sino ka ba talaga, Lena Estrella? Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na si Leonardo sa kanyang opisina. Ang mukha niya'y tila hindi nakatulog, may bahid ng pag-aalala at matinding pag-iisip. Sa harap niya, nakalatag ang file ni Lena, ang empleyado na dati hindi man lang niya pinapansin. Ngayon ay tila naging sentro ng kanyang atensyon. sa loob ng folder ay ilang pahina ng personal records, resume, clearance, evaluation reports, at isang papel na may sulat kamay lamang, ang emergency contact form. Tumawag siya kay Carlo. Pakiset ng meeting with our legal consultant and also, Carlo, tawagan mo nga si Attorney Season. May gusto akong ipatrace. Trace po? Sino po, sir? Yung legal guardian na nakalagay sa form ni Lena. Aling Sima Valerio. Gusto kong malaman ang background nila. Copy, sir. Hindi na nagsalita pa si Leonardo. Ngunit sa kanyang isip, malinaw ang kanyang layunin. Hindi para manghimasok sa pribadong buhay ni Lena, kundi upang maunawaan kung gaano kalalim ang sakripisyong dinadala ng dalagang iyon. May isang bagay sa kanyang nakita kahapon na hindi niya matanggal sa isip. Ang mukha ng batang iyon, payat, sakitin, ngunit tila punong-puno ng pagmamahal sa dalagang umaalalay sa kanya. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Carlo dala ang ulat. Sir, ito po ang nakuha ng legal team. Si Sima Valerio po ay isang retiradong guro sa Nueva Ecija. Wala pong sariling anak, pero siya po ang naging tagapag-alaga ng batang si Tomas Reyes, ang anak ng yumaong kapatid ni Lena. Pareho pong namatay ang magulang ng bata sa isang aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Si Tomas ang batang nakita ko, bulong ni Leonardo. So pamangkin niya pala. Opo sir, at ayon po sa DSWD, si Lena mismo ang nagsumite ng waiver at affidavit para maging kinatawan ng pamangkin niya. Hindi niya kinuha bilang anak dahil hindi niya raw kayang buhayin bilang single parent. Kaya't nanatiling under guardianship ng matanda. Pero siya ang nagsusustento sa mga gastusin, gamot, check-up, renta sa silid nila sa lungsod. Tahimik si Leonardo. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat. Ang lawak ng sakripisyo ni Lena o ang tahimik na paraan ng pagsisikap nitong hindi humingi ng kahit anong pabor mula sa ibang tao. Wala ba siyang ibang kamag-anak, asawa, nobyo, kapatid? Wala pong binanggit. Sa records, siya lang talaga ang natitirang kadugo ni Tomas. Sa mga sumunod na araw, naging iba ang tingin ni Leonardo sa bawat kilos ni Lena. Habang pinupunasan nito ang mga mesa sa veranda,
Habang nag-aasikaso ng plansa, habang naglalampaso ng sahig, hindi na niya ito nakikita bilang isang kasambahay. Nakikita niya ito bilang isang tahimik na mandirigma. Isang babae na hindi binigyan ng oportunidad, ngunit pinipilit lumikha ng sarili niyang daan gaano man ito kahirap. Minsan, habang nakatayo siya sa taas ng hagdan at pinagmamasdan si Lena sa ibaba, lumapit si Carlo sa kanya. "Sir, may napapansin po ako." "Ano yun?" "Palagi kayong nakatingin kay Lena. Hindi po ako nanunulsol ha, pero hindi ito kung ano man ang iniisip mo, Carlo." Agad na sagot ni Leonardo. Malamig ngunit hindi galit. "Hindi siya kagaya ng iba. Hindi siya kagaya natin." "Paano niyo po nasabi yon?" "Dahil tayong lahat dito nabubuhay sa tulong ng yaman. Pero siya, nabubuhay sa lakas ng loob." Sa isang gabi, habang pauwi si Lena galing sa palengke, bitbit ang ilang gulay at isang bagong bote ng gamot para kay Tomas. May hindi inaasahang pangyayari. Binarahan siya ng 2 lalaking lasing sa eskinita malapit sa kanilang inuupahang barong-barong sa lungsod. "Miss, pahingi nga dyan. Baka naman may tinatago kang yaman." Ani ng isa, habang ang isa ay pilit inaabot ang supot ng gamot. "Tigil nyo nga yan. Wala akong pera." Madiing sagot ni Lena, pilit tinatakpan ang bag. "Maganda ka ha? Huwag ka na magpanggap na mahirap. Ganyan ang hitsura ng mga kinakasama ng mayaman." Ngunit bago pa sila makalapit palalo, may biglang dumating na kotse. Isang itim na sedan na mabilis na huminto sa tabi. Bumaba si Leonardo, suot ang itim niyang hoodie, at agad na sumigaw, "Umalis kayo riyan!" Nabigla ang 2 lalaki, sabay nagtakbuhan palayo. Halos hindi makapaniwala si Lena sa nakita. "Sir Leonardo?" Bulas niya, nanlalaki ang mga mata. "Sinundan kita. Hindi kita kayang hayaan maglakad dito ng mag-isa tuwing gabi. Baka kung anong mangyari pa sa'yo." Napatitig lang si Lena, hindi alam kung matutuwa o maiinis. "Sir, hindi niyo na po kailangang gawin ito. Kasambahay lang po ako. Hindi ko po kailangan ng bantay." Ngunit tumango lang si Leonardo. "Hindi mo kailangan, pero kailangan kita." Napatingin si Lena. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Hindi niya kayang sagutin. Tumalikod siya at pumasok sa bahay. Naiwan si Leonardo sa harap ng barong-barong, tahimik at malalim ang iniisip. Mula sa kanyang kinaroroonan, tanaw ni Leonardo si Tomas. Natutulog sa loob ng kulambo, nakaupo sa folding bed, may takip na oxygen sa ilong. Mula sa luma at may kalawang ng bintana, nakita rin niya ang mga larawan ng yumaong magulang ni Tomas at ang ilang larawang iginuhit ng bata. Stick figures ng isang babae at isang batang lalaki. May nakasulat sa itaas, "Ita Lena, salamat po." Doon na siyang hindi nakapagsalita. At sa gitna ng dilim ng gabi at usok ng kalsada, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang babaeng matagal niyang hindi pinapansin ay isa palang ilaw sa mundong hindi niya kailanman pinansin noon. Madilim ang paligid ng mansyon. 10:00 na ng gabi, ngunit buhay pa rin ang ilang bahagi ng bahay. Ang kitchen staff ay abala sa pag-aayos ng mga natirang pagkain at ang mga security guard ay nagroronda sa mga sulok na bahagi ng malawak na compound. Tahimik na nakaupo si Lena sa loob ng maliit niyang silid, nakasandal sa malamig na pader habang pinapakinggan ang mahinang tunog ng orasan. Hawak niya ang notebook, bukas sa pahinang may petsa ng araw na iyon. Linggo, kulang ng 470 na piso para sa oxygen refill. Kung hindi makumpleto sa Huwebes, isasara ang serbisyo pansamantala. Napapikit siya. Saglit siyang hindi gumalaw. Tila iniipon niya ang lakas ng loob para gawin ang isa sa mga pinakamasilang parte ng kanyang lingguhang ritual, ang pagsasala ng kanyang matitipid at maaaring isakripisyo. Kinuha niya ang mga sobre ng pera mula sa ilalim ng kama at isa-isang binuksan. May 3 sobre lang ang may laman. Isa para sa pamasahe, isa para sa pagkain nila ni Tomas, at ang isa para sana sa monthly remittance ng bigas sa probinsya. Isa-isa niyang binawasan ang laman. "Pasensya na nanay, uunahin ko muna si Tomas," bulong niya habang tinatanggal ang ilang perang papel mula sa sobre. Ngunit hindi niya alam
na may mga matang lihim na nakamasid. Sa hallway sa ikalawang palapag, nakatayo si Leonardo sa may dulo ng koridor. Bahagyang natatabingan ng kurtina ang kanyang katawan habang pinagmamasdan si Lena mula sa maliit na siwang ng pintuang bukas ng bahagya. Hindi niya sinasadya, ngunit kanina pa siya gising, hindi mapakali sa kama. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang mahinang ilaw mula sa silid ng kasambahay. Tila may ginagawa pa ito kahit halos hating gabi na. Naudyok ng kuryosidad at pag-aalala. Lumabas siya ng kanyang kwarto, tahimik na bumaba, at ngayon ay naroroon sa dilim. Pinapanood ang isang senaryo na hindi kailanman niya inaasahang masaksihan. Si Lena, nakaluhod sa sahig, umiiyak ng tahimik habang isinisingit ang mga baryang tila alay sa altar. Sa isang sulok ng kama, may isang maliit na larawang nakatayo, ang batang si Tomas na nakangiti habang may hawak na drawing. Sa likod nito, may papel na may nakasulat, "Para kay Tita Lena, love you." "Bakit ganito, Tomas?" Bulong ni Lena habang pinupunasan ang luha. "Bakit ikaw pa ang binigyan ng ganitong sakit? Bakit ako lang ang natira?" Lumapit siya sa kanyang luma at maliit na aparador. Mula roon, kinuha niya ang isang plastic bag na may lamang mga lumang resibo, ID at sulat. Binuksan niya ito, hinugot ang isang mahabang sulat na halatang ilang ulit ng binasa, lukot na at kupas. "Lena, kung sakaling hindi na kami makaligtas ni kuya mo, ikaw na ang bahala kay Tomas. Alam naming ikaw lang ang pwedeng maging ina sa anak namin yon. Hindi namin hinihingi na ituring mo siyang anak, pero sana, huwag mong pababayaan. Mahal ka namin. Ate Joy." Muling tumulo ang luha ni Lena. "Sinubukan kong tumanggi, ate. Pero, paano kita tatanggihan kung alam kong wala nang ibang magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal mo?" Hindi na napigilan ni Leonardo ang sarili. Maingat siyang umatras palayo. Halos hindi huminga at bumalik sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, napaupo siya sa kama, tinakpan ang mukha ng mga palad at humugot ng malalim na buntong hininga. Para siyang sinampal ng matinding pagkahiya sa sarili. Habang siya ay abala sa pagpapaikot ng milyon-milyong negosyo, may isang tao sa mismong bahay niya ang lumuluha gabi-gabi upang buuin lang ang kakarampot na halagang kakailanganin ng isang buhay na umaasa sa kanya. Napabuntong hininga siya habang pinapakinggan ang malamig na katahimikan sa paligid. "Paano ko to hahayaan lang?" bulong niya sa sarili. Kinabukasan, tila walang nangyari. Si Lena, gaya ng dati, ay maagang nagising, nagwalis, naglinis, nagsaing at tumulong sa kitchen staff. Walang bakas ng pagod o lungkot sa kanyang mukha, ngunit sa mga mata niya ay may puyat. Ang klasing puyat na hindi dulot ng trabaho kundi ng iniiyak na bigat ng puso. Sa loob ng araw na iyon, hindi siya kinibo ni Leonardo. Hindi dahil sa pag-iwas, kundi dahil sa pag-iingat. Hindi siya sigurado kung dapat ba niyang harapin ang katotohanan iyon o patuloy na magkunwaring hindi niya alam. Ngunit buong araw siyang hindi mapalagay, lahat ng files sa opisina, hindi niya matapos. Kahit ang mga board members ay napapansin ang kawalan niya sa ulirat. "Leonardo, are you okay?" tanong ni Mr. Ocampo, isa sa mga investors. "Just a bit tired," sagot niya, ngunit hindi ito totoo. Nang dumating ang gabi, hindi siya umuwi agad sa kanyang silid. Sa halip, umupo siya sa hardin, tinititigan ang bukas na bintana ng silid ni Lena. Gusto niyang lumapit, kumatok, at sabihing, "Hindi mo na kailangang mag-isa." Pero alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. May dignidad ang babae. Hindi ito hihingi ng awa, hindi ito tatanggap ng limos. Sa halip, napagdesisyonan niyang gumawa ng paraan na hindi niya kailangang ipangalandakan. Tinawagan niya si Carlo. "Simulan mong ayusin ang budget para sa medical assistance fund ng household staff. Gusto kong may pondo para sa mga kasambahay na may mga dependent o emergency needs." "Sir, ang ganda pong ideya niyan. Pero, sino po ba ang unang makikinabang? Hindi ko kailangan ng pangalan. Basta simulan na agad."
Biskrit lang. At Carlo, huwag mong babanggitin ang tungkol dito kahit kanino. Noted, sir. Bumalik si Leonardo sa anyang kwarto. Ngunit bago siya matulog, hindi niya napigilang muling tingnan ang bintana ni Lena. Sa kabila ng kanyang katahimikan, sa bawat gabing dinaraanan ng hirap at luha, nakikita niya ang isang uri ng lakas na hindi kayang tumpasan ng kahit anong kayamanan. At sa gabing iyon, sa loob ng kanyang isip, ay unti-unting nag-ugat ang isang damdaming matagal nang nawawala. Hindi awa, kundi paghanga. Paghanga sa isang babaeng hindi humihiling ng tulong, pero nararapat tulungan. Sa isang babaeng hindi humihiling ng pagmamahal, pero karapat-dapat mahalin. Lunes ng umaga, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw, hindi agad tumuloy si Leonardo sa opisina. Sa halip, nanatili siya sa kanyang silid, nakaupo sa gilid ng kama habang pinipilit intindihin ang mabigat na bumalot sa kanyang dibdib. Hindi niya lubos maisip kung bakit hindi siya matahimik, gayong sanay siya sa pagharap sa mga komplikadong problema sa negosyo. Ngunit ibang klasing komplikasyon ang dala ni Lena. Tahimik itong babae, hindi humihingi ng kahit ano, hindi nagrereklamo, at lalong hindi nagmamakaawa. Pero sa kanyang katahimikan, naroon ang pinakamalakas na sigaw ng sakripisyo at iyon ang gumugulo ngayon sa isipan ng bilyonaryo. Bakit ngayon ko lang napansin? Tanong ni Leonardo sa sarili habang pinagmamasdan ang malamig na kape sa kanyang harapan. Bakit kailangang may masaksihan pa akong ganon para lang ma-realize na may tao pala akong binabalewala sa loob ng bahay ko? Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok si Carlo. May dalang folder at isang tasa ng bagong timplang kape. Sir, ito na po ang preliminary plan para sa Household Medical Fund. Pwede na po nating simulan next payroll. Hindi agad kumibo si Leonardo. Kinuha niya lang ang folder at tinitigan ito ng matagal. Alam mo ba, Carlo? Panimula niya habang hindi pa rin tinatanggal ang tingin sa papel. Sa dinami-dami ng mga taong tumulong sa akin sa negosyo, sa pamilya, sa buhay, wala pa ni isa sa kanila ang gumawa ng ginawa ni Lena. Hindi para sa akin, kundi para sa kapwa niya. Tahimik, walang kapalit, walang press release. Tumangulang si Carlo. May mga taong ganyan talaga, sir. Hindi sila sikat, hindi sila makapangyarihan, pero sila ang may pinakamaraming kayang ibigay. Dahil ang pagbibigay nila, hindi galing sa bulsa, kundi sa puso. Napangiti si Leonardo, mapait. Mas mayaman pa siya sa akin. Sa buong araw na iyon, nanatili si Leonardo sa mansyon. Wala sa loob ang paggawa ng desisyon sa negosyo. Wala rin sa isipan ang mga pulong at proposal. Sa halip gumugol siya ng oras sa paglalakad sa bakuran. Paminsan-minsan ay pinagmamasdan si Lena mula sa malayo. Habang nagtatrabaho ito sa laundry area, hindi siya lumalapit. Hindi siya nakikipag-usap pero ang damdaming tumitimo sa kanya ay unti-unting lumalalim. Isang paghanga na nahaluan ng isang bagay na hindi niya pa matukoy noon. Hanggang sa isang gabi, habang abala siya sa pag-aaral ng mga tax declaration forms sa opisina ng kanyang ama, may naisip siyang hakbang. Tumawag siya sa isa sa mga tagapamahala ng orphanage sa lungsod. Ang parehong institusyong pinupuntahan ni Lena tuwing day off nito. Magandang gabi po. Ito po si Leonardo Velasco, wika niya. Halatang nagulat ang babae sa kabilang linya. Ah, Sir Leonardo, ang laking karangalan po. Gusto ko sanang magpaabot ng tulong sa inyong center. Mayroon kasi akong isang empleyado na palaging bumibisita riyan. At gusto kong suportahan ang advocacy niya nang hindi siya napapahiya o naaalangan. Napakagandang balita po niyan, sir. Kailangan po talaga ng center ng bagong oxygen tank at mas maraming gamot para sa mga batang may kondisyon. Pero, sino po kaya ang empleyado na tinutukoy ninyo? Isang dalagang maid, si Lina Estrella. Nakita ko na kung paano siya mag-alaga sa bata. Gusto kong suportahan yon. Tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo bago nagsalita ulit ang tagapamahala. Sir, patawarin niyo po ako. Pero hindi namin maaring tanggapin ang donasyon na iyon sa ngalan ni Lena.
Napakunot ang noo ni Leonardo. Bakit naman? Ayaw ba niya? Opo, minsan na po kaming inalok ng tulong ng isang dating amo niya at galit po siyang bumalik dito nang malaman niyang hindi na niya kayang bayaran ang serbisyo dahil napalitan na ito ng donasyong may kondisyon. Ang sabi po niya, ayokong mabuhay ang pamangkin ko sa utang na loob. Kung hindi ko kayang buhayin siya sa sarili kong sikap, hindi ako karapat-dapat sa pagiging guardian. Hindi makapagsalita si Leonardo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. I see. Mahinang sagot niya. Salamat po sa impormasyon. Pagkababa ng tawag, napahawak siya sa sentido. Mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Ang mga intensyon niya, bagaman totoo, ay tila hindi sapat para pasukin ang mundo ng isang taong punong-puno ng dignidad. Si Lena, sa kabila ng kahirapan ay may pinaninindigan. At sa mundong pinaliligiran ng mga taong handang lumuhod kapalit ng kaginhawaan, iisa lang ang tumayo. Kahit pagod, kahit sugatan, kahit mag-isa, kinabukasan, hindi siya bumaba agad, nanatili siya sa kwarto. Pinagmamasdan ang mga larawan ng kanyang mga magulang sa dingding. Mga larawan ng galang at tagumpay. Ngunit sa kanyang paningin ngayon, puro ito formalidad at kawalan ng lambing. Maya-maya, may katok sa pinto. Si Carlo. Sir, may gustong kausapin tayo sa gate, si Mang Isko. May sinabing importante raw. Lumabas si Leonardo at tinungo ang may gate. Naroon si Mang Isko nakapayong may hawak na maliit na supot. Pasensya na sir, hindi ko po alam kung dapat ko pong sabihin to, pero nakita ko po kagabi si Lena. Umiiyak habang hawak yung sulat. Hindi ko na natiis, nabasa ko ng kaunti. Sinulatan daw po siya ng kapatid ng tatay ni Tomas. Kinukuha yung bata at mukhang may pera yung tao, galing abroad. Anong sabi niya? Anong ni Leonardo? Biglang nag-alala. Wala pa raw siyang sagot. Pero takot na takot siya kasi kung mawala pa sa kanya si Tomas, wala na siyang dahilan para mabuhay. Hindi kumibo si Leonardo. Ang dibdib niya ay tila sinakal ng matinding giyot at pangamba. Mula sa kanyang mga kamay na dati sanay lang sa pagpirma ng kontrata, ngayon tila gusto niyang gamitin ang mga ito upang pigilan ang anumang maaaring agawin sa babaeng pinakakahanga-hanga sa kanyang buhay. At sa unang pagkakataon, napagtanto niyang may bagay palang hindi nabibili ng pera, hindi nareresolba ng kapangyarihan. Isang koneksyon na itinatag ng tahimik na sakripisyo, ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng kapalit. Mainit ang araw ng sumunod na umaga, ngunit hindi iyon alintana ni Leonardo habang nakatayo sa harap ng lumang greenhouse sa loob ng kanilang mansyon. Nakaitim siyang polo shirt, pantalon lang at rubber shoes. Malayo sa karaniwang formal na pananamit na nakasanayan ng mga tauhan niya. Sa tabi niya ay si Carlo na hindi rin maitago ang pagtataka sa biglaang pagbabagong asal ng anyang amo. Sir, sigurado po ba kayo na gusto niyong bumisita sa service quarters ngayon? Hindi po kasi kayo nagpapakita ron dati. Na yun ang simula ng pagbabago, Carlo. Hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Ilang taon ko na silang kasama pero halos hindi ko alam ang tunay nilang kalagayan. Hindi pa man tumutugon si Carlo, pumasok na si Leonardo sa hallway ng service wing. Lahat ng kasambahay na natasalubong niya'y parang napatigil sa gulat. Parang hindi makapaniwalang ang mismong bilyonaryo na bihirang gumaba mula sa ikalawang palapag ay biglang naglalakad sa makipot na pasilyo kung saan nakahilera ang maliliit at mainit na kwarto ng mga tauhan. Nang marating niya ang kusina kung saan abala si Lena sa pagbabalot ng tinapay para sa mga hardinero, huminto siya sa pintuan at pinagmasdan ang dalaga. Nakasuot si Lena ng simpleng puting blouse, may bahagyang pawis sa noo at kabat-labi habang iniipit ang plastic tape sa isang piraso ng sandwich. Lena, tawag ni Leonardo, hindi kalakasan pero sapat para mapalingon siya. Napapitlag si Lena at agad na inayos ang sarili. Halos malaglag pa ang hawak na bag. Sir, good morning po. Mahina niyang bati, bakas ang kaba sa boses. Lumapit si Leonardo, mabagal at walang puwersa, saka nagsalita. Gusto lang kitang tanungin, pagod ka na ba? Napatingin si Lena sa kanya, hindi matasagot agad.
Sa loob ng maraming buwan na paninilbihan sa mansyon, ngayon lang siya direktang tinanong ni Leonardo ng ganoong tanong at lalo pang hindi niya inasahang may halong lambing ito, hindi utos, hindi utal na formalidad. Isang tanong na parang may tunay na malasakit. Hindi po ako napapagod kapag alam kong may naghihintay sa akin. Sagot niya, mahinahon pero may lalim. Tumango si Leonardo at sa titig nilang iyon, ay tila may unawaan silang hindi na kailangan ipaliwanag. Mula noon, unti-unti siyang naging mas malapit sa mga tauhan ng bahay. Hindi para pakialaman ang kanilang trabaho, kundi upang malaman kung paano pa niya sila matutulungan. Pinatawag niya si Carlo para sa isang impormal na pagpupulong sa veranda, kung saan dumalo ang ilang senior staff. Gusto ko sanang gumawa ng internal welfare program, ani Leonardo, para sa inyo. Hindi ito utang, hindi rin ito palibre. Gusto ko lang maramdaman ninyo na ang trabaho nyo dito ay hindi lang serbisyo, kundi pamilya. Tahimik ang paligid. Lahat ay tila hindi makapaniwala. Sir, tugon ni Aling Babet, hindi ko po akalaing aabot sa ganito. Matagal na naming tinatanggap na utos lang po kayo kung makausap. Pero ngayon, napangiti si Leonardo. Minsan kasi, hindi mo malalaman ang halaga ng tao hanggang hindi mo siya tinitigan sa mata. Mula ng araw na iyon, naglabas siya ng pondo para sa mga medical assistance, financial aid at libreng konsultasyon sa mga accredited doctors para sa pamilya ng mga empleyado. May stipend na rin tuwing enrollment season para sa mga anak nila. Lahat ito'y sinimulan niya hindi dahil gusto niyang magmukhang mabait, kundi dahil nais niyang itama ang napakatagal niyang pagwawalang bahala. Ngunit kahit gaano siya kabusi sa mga pagbabagong ito, ang isang tao pa rin ang sentro ng lahat ng kanyang inisyatibo. Si Lena, habang pinapanood niya ito tuwing umaga, naglalaba, naglilinis, naglalagay ng tinapay sa supot, o kaya'y tahimik lang na nakaupo sa gilid ng garden habang sinusulat sa notebook ang bagong gastos. Lalong lumalalim ang kanyang paghanga. Isang araw, habang inaayos ni Lena ang mga halaman sa hardin, lumapit siya at marahang nagsalita. Lena, kung bigyan kita ng pagkakataong makaalis sa trabaho dito, pero hindi dahil tinatanggal kita kundi dahil gusto kong bigyan ka ng bagong papel sa buhay, tatanggapin mo ba? Napatingin si Lena, halatang naguluhan. Po, may inilaunch akong foundation para sa mga batang may sakit. Gusto ko ikaw ang mamahala sa logistics. Ikaw ang pipili ng mga tutulungan. Ikaw ang magiging liaison sa mga community doctors at volunteers. Napakurap si Lena. Hindi alam kung matutuwa o matatakot. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko yun. Hindi po ako graduate. Wala po akong karanasan. Pero meron kang puso at minsan yun lang ang kailangan para mapatakbo ang isang organisasyong may layuning tumulong. Tahimik si Lena. Halos hindi siya makapagsalita. Matagal siyang tinitigan ni Leonardo. Saka siya iniwan ng isang banayad ng ngiti. Sa gabing iyon, habang sinusulatan ni Lena ang kanyang notebook, hindi na luha ng pangungulila ang pumatak sa kanyang pisngi, kundi luha ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang may pintuan na unti-unting bumubukas. Isang mundo kung saan ang kanyang sakripisyo ay may katumbas na pagkilala at hindi na lang pagod na walang saysay. At si Leonardo, habang nakatayo sa beranda, pinagmamasdan ang mga ilaw sa quarters, ay tahimik na napangiti. Hindi niya sinabi sa kahit kanino, ngunit sa kanyang puso, alam niya ang totoo. Hindi lang niya nais tulungan si Lena. Nais niyang maging bahagi ng mundong pinili nitong ipaglaban. Sa mata ng iba, isa lang itong hamak na kasambahay. Pero sa mata ni Leonardo, isa itong babae na muling nagturo sa kanyang maging tao. Hindi talaga ako nagkakamali sa kutob ko, bulong ni Madam Rona habang nakasilip sa siwang ng bintana ng kusina. Pinagmamasdan si Leonardo na muling lumapit kay Lena sa hardin. Hindi iyon ang unang beses na nakita niyang kinakausap ni Leonardo ang dalaga. Sa mga naaraang linggo, unti-unti na niyang napapansin ang kakaibang pagtrato ng kanilang amo sa kasambahay na dati halos hindi pinapansin. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang tumitindi ang selos at
pagkayamot na nararamdaman niya. Sa mansyon ng mga Velasco, si Rona ang pinakamatagal na naninilbihan. 22 taon na siya roon at tila itinuturing na niya ang sarili bilang tagapangalaga ng reputasyon ng buong bahay. Kaya't para sa kanya, hindi niya matanggap na ang isang simpleng dalaga mula sa probinsya, walang formal na edukasyon, tahimik pa, ang biglang napapalapit sa bilyonaryong si Leonardo. Hindi pwedeng ako lang ang nakakakita nito. Wika niya sa sarili habang mabilis na bumalik sa staff quarters, dala ang bitbit na galit at paninibugho. Kinagabihan, habang nagkukwentuhan ang ibang kasambahay sa kusina, sinimula ni Rona ang kanyang plano. Napapansin niyo ba si Lena ngayon? Tanong niya. Tila inosente ang tono, ngunit may bahid ng panunulsol. Napatingin si Aling Babet, si Benji at ilan pang staff. Bakit Rona? Tanong ni Mang Isko na nooy nagkakape. Hindi niyo ba napapansin? Palagi siyang hinahanap ni Sir Leonardo. Halaging magkausap sa hardin, sa veranda, minsan pa nga may patawag-tawag pa sa opisina. Tahimik ang lahat. Si Benji ang unang tumawa. Aba, baka may relasyon na yan. Yung tipong maid to madam. Nagtawanan ang iba. Ngunit si Mang Isko ay agad na sumeryoso. Wala namang masama kung kinakausap siya ni Sir. Baka naman napansin lang ng amo natin na mabait talaga si Lena. Hindi katulad ng iba riyan na puro chismis ang alam. Napalingon si Rona kay Isko, bahagyang natahimik. Ngunit agad na bumawi. Baka nga, pero hindi naman kasi tamang mauna pa siyang mapansin kesa sa mga katulad nating matagal na rito. Baka ginagamit niya ang paawa effect niya para kunin ang loob ni Sir. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumamig ang pakikitungo ng ibang kasambahay kay Lena. Si Aling Babet na dati palangiti, biglang naging matabang ang sagot. Si Benji na dati masayahin at laging nagpapatawa sa paligid ay naging mailap at madalas umiiwas kapag naroon si Lena. Kahit ang mga simpleng pagtulong sa kusina ay unti-unti nang ipinagkakait sa kanya. Napansin ito ni Lena, ngunit pinili niyang manahimik. Sanay na siyang pagsarhan ng mundo. Sanay siyang umunawa kahit hindi nauunawaan. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang unti-unting pag-iwas at panlalamig ng mga taong dati kahit paano'y tumatanggap sa kanyang presensya. Isang gabi, habang tinutupi niya ang mga tuyong labahin sa sulok ng silid panlaba, dumating si Rona, dala ang ilang bagong plansahin. Lena, ito plansahin mo. Huwag mo nang iasa sa iba. Marami ka ng ibang ginagawang kabutihan, di ba? Opo po, mahina niyang sagot. Hindi nagtangkang tumingin sa babae. Alam mo, hindi lahat ng lalaki na mabait ay may balak sa iyong pakasalan. Bulong ni Rona habang papalayo. Lalo na kung maid ka lang. Nanlamig ang katawan ni Lena, ngunit pinili niyang hindi gumante. Pinili niyang ituon ang sarili sa trabaho. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalaki ang usap-usapan sa paligid. Hanggang isang araw, mismong ang ina ni Leonardo na si Doña Felicidad ang dumating mula sa Europe. Hindi inaasahang bumisita sa mansyon. Agad na sumalubong si Rona, dala ang ngiti, ngunit may bitbit na lason. Doña Felicidad, welcome po ma'am. Ay salamat Rona, kumusta ang lahat dito? Maayos po, pero may mga bago pong nangyayari. Nagtaas ng kilay si Doña Felicidad. Anong ibig mong sabihin? Yung anak niyo po? Medyo palaging kasakasama ang isa sa mga maid. Tahimik lang po ako ma'am, pero baka mas maganda pong ayun na ang makaalam. Hindi nagsalita si Doña Felicidad, ngunit halatang may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan si Leonardo at ang kanyang ina, hindi na napigilan ng matanda ang pagtatanong. Leonardo, anak, totoo bang may kinakausap kang maid sa bahay niyo ng madalas? Napatingin si Leonardo, halatang nagulat. Anong ibig mong sabihin, Mama? Si Lena, may nagsumbong. Sinasabing napapadalas daw kayong magkasama? May, hindi ka ba sinasabi sa amin? Hindi agad nakasagot si Leonardo. Ngunit halata sa kanyang mata ang pagkabigla. Hindi dahil sa nahuli siya, kundi dahil sa bilis ng pagkalat ng isang bagay na para sa kanya'y inosenteng kabutihan lamang.
Mama, kung may kinakausap man ako, iyon ay dahil sa respeto at paghanga. Wala akong ginagawang masama. Napailing ang matanda. Iba ang mundo natin, anak. Baka nakakalimutan mong kung anong klasing pangalan ang dala natin. Huwag kang basta-basta nagpapalapit sa mga taong hindi mo kauri. Tumayo si Leonardo mula sa mesa. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa apelyido, Mama. Si Lena ay higit pa sa karapat-dapat na kausapin. Kinabukasan, tila umabot na sa sukdulan ang tensyon. Habang nasa hallway si Lena, dala ang mga nilabhan. Biglang lumapit si Rona at binunggo siya ng marahan. Alam mo, ang kapal ng mukha mo magpaawa-awa. Para kang langgam na gustong lamunin ang leyon. Hindi na nakatiis si Lena. Wala po akong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang po ako ng maayos. Talaga? Bakit pa sinusundan-sundan ka ng amo natin? Baka naman may pinapakita kang hindi namin nakikita. Mabilis ang nangyari. Sa harap ng ilang kasambahay, walang pasintabi si Rona. Isinampal ang kamay kay Lena. Napaatras si Lena, nanginginig. Hawak ang pisngi habang nakapikit ang mga mata. Sa likod ng koridor, isang matigas na tinig ang umalingaw-ngaw. Enough. Lahat ay napalingon. Si Leonardo, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Malamig ang tingin at tila niyelong galit ang laman ng bawat salita. Madam Rona, diretsong sabi niya, sa oras na ito, tanggal ka na sa serbisyo. Ang mansyon na ito ay hindi lugar para sa paninira at pang-ahalipusta. Walang nakaimik. At sa gitna ng katahimikan, habang nakatingin si Lena kay Leonardo, isang bagay ang nabasag sa paligid, ang pader ng pangmamaliit. Sa unang pagkakataon, may taong tumayo para sa kanya, sa harap ng lahat, sa harap ng mundo. Malamig ang umaga kinabukasan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas mabigat kaysa karaniwan at tila mas banayad ang kilos ng mga kasambahay. Sa kabila ng mapayapang hitsura ng paligid, may isang presensyang tila nawala. Isang katahimikan na ngayon ay tila butas na sa pagitan ng bawat sulok ng bahay. Sa service quarters, isang maliit na kama ang hindi na hinalikan ng liwanag mula sa bintana. Sa ibabaw nito, wala na ang lumang backpack, wala na ang notebook, wala na ang mga sobre. Wala na si Lena. Wala si Lena? Tanong ni Leonardo, hindi pa man nakakapagkape. Opo, sir. Sagot ni Carlo habang hawak ang isang papel mula sa utility room. Iniwan po niya itong liham kagabi sa mesa ng laundry area. Agad na inabot ni Leonardo ang papel. Isa lang ang laman nito. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan, Sir Leonardo. Hindi ko po ginustong maging sanhi ng alitan at tensyon sa bahay. Hindi ko po hiniling na bigyan niyo ako ng anumang atensyon o tulong. Gusto ko lang pong mapayapa ang lahat. Kaya mas mabuting ako na lang po ang umalis. Ingatan niyo po si Tomas kung sakaling magkita man kayo. Salamat sa lahat. Lena, nanlumo si Leonardo. Para siyang binatukan ng katotohanang hindi niya inaasahan. Hindi man diretsong sinambit ng liham. Batid niyang pinili ni Lena ang umalis dahil sa hiya. Dahil sa takot, dahil sa kabutihang pinagtangkaan na sirain ng mga taong hindi handang unawain ang kanyang katahimikan. Carlo, mariin utos niya, hanapin mo si Lena. Puntahan mo ang lumang barong-barong, tingnan mo kung nandoon pa siya. Mabilis namang sumunod si Carlo, agad na nagtungo sa lungsod. Ngunit pagdating niya roon, tanging ang kapitbahay ni Lena ang sumalubong. Umalis na po sila kagabi. May dumating pong lalaki, matangkad, mukhang galing abroad, kinausap si Lena. Ilang minuto lang, dali-dali po silang nag-empate. Sumakay sa puting van, hindi na po namin alam kung saan dinala. Pagkarinig nito ni Leonardo mula sa tawag ni Carlo, napaupo siya sa veranda, tulala. Kasabay ng hangin ang paghilom ng biglang pagkakabigo. Para siyang ninakawan ng pagkakataon ng isang bagay na hindi pa man lubos na nagsisimula ay bigla na lang tinapos. Para siyang binalik sa pagiging batang iniwan ng magulang sa bahay, tahimik at walang kasamang paliwanag. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Binuksan niya ang kanyang laptop. Inisa-isa ang mga CCTV footage mula sa mga nakaraang gabi. Doon niya nakita ang ilang huling galaw ni Lena. Bit-bit ang bag,
dahan-dahang lumabas ng gate. Nilingon pa nito ang mansyon, parang may gustong balikan. Ngunit sa huli, tumalikod rin, hindi na siya muling lumingon. Kinabukasan, pinatawag niya ang lahat ng staff sa conference room ng mansyon. Tahimik silang nagtipon-tipon. Walang nag-utos, ngunit ramdam nilang may mahalagang sasabihin ang kanilang amo. Alam niyo na siguro kung bakit ko kayo pinatawag, panimula ni Leonardo. Mababa ngunit matatag ang tinig. Nawala si Lena, bulong ni Aling Babette. Tama, sagot ni Leonardo. At ang pagkawala niya ay hindi simpleng pag-alis. Isa itong paalala na minsan ang pinakatinong tao sa paligid natin ang siyang pinakamas madaling sirain, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa tingin natin sa kanya. Walang umiimik. Si Mang Isko ay yumuko, si Benji ay napapikit. Hindi ako galit, pero gusto kong malaman ninyong lahat. Hindi ako tumulong kay Lena para gawin siyang espesyal. Tinulungan ko siya dahil siya mismo ang may bitbit na kabutihang dapat tinutularan. At kung ang kabutihang iyon ay dahilan para siraan siya, tanong ko, anong klasing mundo ang gusto nating panatilihin? Iyon lang ang sinabi niya bago siya tumalikod at lumabas. Sa likod niya, naiwan ang mga tauhang hindi alam kung paano patatawarin ang sarili. Sa mga araw na sumunod, lalong nanahimik ang paligid. Kahit ang mga dating maingay sa staff lounge ay mistulan nawalan ng gana. Ang mesa ni Lena sa kusina ay hindi ginagalaw. Ang kwarto niyang walang tao ay hindi binubuksan, para bang may iniwan siyang puwang na hindi basta maibabalik. Sa gitna ng pagkalugmok, isang bagay ang ginawa ni Leonardo. Ipinatawag niya ang kanyang legal team. Gusto kong gumawa ng permanent foundation para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Pangalawa, magtatayo tayo ng education grant para sa mga empleyado ng bahay kung sino man sa kanila ang gustong magpatuloy ng pag-aaral o magpaaral ng anak. At higit sa lahat, gusto kong isama sa board ng foundation ang pangalan ni Lina Estrella. Hindi bilang pasasalamat, kundi bilang paalala. Nagsimula ang proyekto makalipas ang 2 linggo. Unti-unting lumawak ang abot ng kanilang advokasya. Sa unang buwan pa lang, nakapag-supply na sila ng oxygen tanks at gamot sa 3 barangay centers. Sa pangalawa, nakapagtayo ng mobile clinic sa Nueva Ecija. Ang lahat ng ito, pinangangasiwaan ni Leonardo. Ngunit sa bawat panayam, sa bawat pagdalo sa outreach, iisa ang laging sinasabi niya, wala po ako rito kung hindi dahil sa isang simpleng babae na nagpakita sa akin kung paano magmahal ng tahimik. Ngunit sa bawat tagumpay, nananatili ang lungkot sa kanyang mata. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga reports ng foundation, may dumating na email mula sa DSWD. May attachment itong larawan. Isa yung group photo ng mga batang may special needs mula sa isang feeding program sa Pampanga. Sa likod ng mga bata, bahagyang natatakpan ng puno, ay may isang babaeng may hawak na sobre ng gamot, nakasuot ng payak na t-shirt, may tali ang buhok, at nakatingin sa batang may oxygen tube. Napapitlag si Leonardo, nilakihan niya ang larawan. Hindi siya nagkamali. Si Lena, hindi niya alam kung paano nakuha ang litrato. Hindi rin siya sigurado kung sinadya itong ipadala. Ngunit sa simpleng larawan na iyon, muli siyang napayapa. Hindi man siya kasama sa bagong mundo ni Lena. Ang mahalaga ay buhay ito. At patuloy na isinusulat ng dalaga ang kwentong sinimulan niya noon. Sa katahimikan, sa sakripisyo, at sa pag-asang hindi na kailangang ipangalandakan. At sa dulo ng gabi, habang nakatingin siya sa kalangitan mula sa veranda, marahan niyang bulong. Saan ka man naroroon, Lena? Salamat. Hindi kita malilimutan. Lumipas ang 2 linggo mula nang tuluyang mawala si Lena sa mansyon, ngunit sa kabila ng katahimikan ay nananatiling buhay sa isipan ni Leonardo ang bawat alaala ng dalaga, ang mahinang boses tuwing bumabati ng "Good morning, sir." Ang tahimik ngunit matayagang paglalampaso ng sahig, ang mga gabing nasasaksihan niya itong umiiyak habang pinaplanong pagkasyahin ang pera sa mga sobre.
At higit sa lahat, ang mata nito, mata ng isang taong hindi humihingi ng awa, ngunit puno ng sakripisyo. Hindi siya mapalagay. Sa bawat araw na dumaraan, lalo lamang sumisidhi ang pagnanais niyang muling makita si Lena, hindi upang ibalik ito bilang kasambahay, kundi upang muling mabawi ang koneksyon nilang unti-unting nabuo. Isang koneksyon na hindi kailanman binigkis ng yaman o kapangyarihan, kundi ng pag-unawa, respeto at pagkakakilanlan sa isa't isa. Kailangan ko siyang mahanap, mahinang sabi ni Leonardo habang nakaupo sa harap ng mesa sa opisina ng foundation na ipinangalan kay Lena. Sir, tanong ni Carlo na noon ay pumasok dala ang ilang reports. Carlo, ipahinto mo muna lahat ng meeting ko ngayong linggo. Uunahin ko ito. Uunahin ano, sir? Si Lena. Hindi ko kayang magpatuloy sa ginagawa natin ngayon nang hindi ko siya nakikitang ligtas. Hindi ko kayang magbigay ng tulong sa buong mundo kung hindi ko alam kung nasaan ang babaeng nagturo sa akin kung paano magbigay. Napatingin si Carlos sa kanyang amo. Sa dami ng mga pagkakataong nakita niya itong determinadong humarap sa mga board meetings at crisis sa negosyo, ngayon lang niya nakita ang ganitong klaseng determinasyon, hindi para sa kita, kundi para sa isang taong tila simpleng bahagi lang ng bahay noon. Ngunit ngayon naging sentro ng puso ng bilyonaryo. Kinabukasan, bitbit ang ilang litrato ni Lena, nagsimula si Leonardo sa paghahanap. Unang tumungo siya sa barangay ng Nueva Ecija na nakalagay sa lumang file nito, Barangay Luntian. Sakay ng SUV at may kasamang dalawang staff mula sa foundation, marahan silang nagtanong sa mga lokal. Pasensya na po, sir. Wala na po rito si Lena. Sagot ng isang barangay tanod. Simula pa nang umalis siya para mamasukan sa Maynila, bihira na siyang makita rito. May kilala po ba kayong kamag-anak niya rito, kahit kapitbahay lang noon? Mukhang wala na po talaga. Pero baka po sa lumang parokya siya, minsang dumadalaw. Pumunta po kayo kay Sister Dolores. Doon siya nagtuloy sa isang maliit na kumbento sa gilid ng palayan. May edad na ang madre na sinalubong siya, ngunit agad siyang nakilala. Sir Leonardo, kayo po ba yung sinasabi sa amin ng social worker sa lungsod? Yung nagpapatakbo ng bagong foundation? Opo, sister. At isa sa dahilan kung bakit ko po ito sinimulan ay dahil sa isang babae, si Lena Estrella. Alam niyo po ba kung nasaan na siya ngayon? Tahimik na tiningnan ni Sister Dolores ang litrato. Anak, si Lena ay isa sa pinakamabait na batang lumaki rito. Tahimik pero matapang, lahat ng outreach na ginagawa ninyo ngayon, parang siya ang gumagawa dati kahit wala siyang pondo. Pero kung nasaan siya ngayon, hindi ko po alam. Kung sakali pong magpadala siya ng mensahe o kahit anong balita, maaari po ba ninyo akong ipaalam? Ibaba ko sa panalangin, anak, at kung may grasya ang langit, dadalhin niya sa iyo ang sagot. Sunod naman siyang nagtungo sa isang lunang parlor sa Pampanga. May nagsabi na isang volunteer center doon ang madalas puntahan ni Lena bago ito nawala. Pagpasok pa lang niya, naamoy na niya ang halimuyak ng pinaghalong salon cream at disinfectant. Isang matandang babae ang naggugupit ng buhok ng isang bata. Pasensya na po, ako po si Leonardo Velasco. Hinahanap ko po si Lena Estrella. May nagsabing dito raw siya minsang tumutulong. Napatingin ang matanda, tumigil sa paggugupit saka tumango. Si Lena? Oo, madalas siya rito. Magaling yan magpintura ng mga lumang dingding. Tumutulong kahit walang bayad. Pero matagal na rin siyang hindi dumadaan. May mga bata siya laging kasama. Yung may sakit. May isa doon, mahina ang baga. Nanlaki ang mata ni Leonardo. Si Tomas. Baka ngayon, laging nakakabit sa oxygen. Pero lumipat na sila ng center. Alam ko may dinaluhan silang bagong feeding mission sa Tarlac. Yung mobile clinic na may donasyon galing sa, di ko matandaan kung anong foundation. Napangiti si Leonardo sa sarili. Pondong ako mismo ang nagbigay. Agad siyang nagtungo sa Tarlac. Sa isang lumang covered court, may ongoing na medical mission. May mga bata sa wheelchair, may matatanda, at may ilang volunteer na nakasuot ng simpleng t-shirt at ID na gawa lamang sa karton at plastic cover. Lumapit siya sa isa sa mga coordinator. Sir, good afternoon.
May hinahanap lang po ako, si Lena Estrella. Baka po bahagi siya ng volunteer team nyo. Estrella, parang hindi po sa listahan namin. Sir, pero may isang babae po rito. Hindi nagpapakilala ng apelyido. Laging tahimik, pero ang husay mag-alaga sa mga pasyente. Itinuro sa kanya ang likod ng stage. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit. Mula sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na postura. Isang babaeng nakasuot ng puting lumang t-shirt, nakatalikod habang pinupunasan ang pawis ng batang nakaupo sa wheelchair. Sa tabi ng bata ay isang maliit na oxygen tank. Hindi siya kaagad lumapit. Pinanood niya lang. Parang ayaw niyang sirain ang sandaling iyon. Ang dalagang iniwan ang lahat upang mamuhay sa laylayan ng lipunan. Ngunit sa bawat kilos ay nagsasabog ng liwanag. Biglang lumingon ang babae. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi kaagad nagsalita si Lena. Nanatiling nakatitig lang siya. Hawak pa rin ang kamay ni Tomas. Sir, mahina niyang bati, halos isang bulong. Ngunit, hindi na siya pinatapos ni Leonardo. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, iniyuko ang ulo. Isang bilyonaryong nakayuko sa harap ng isang babaeng may hawak ng mundo na hindi niya kailanmang nasaklaw. Patawad, hindi kita hinanap bilang amo. Hinanap kita bilang taong may utang sa'yo. At hindi ko kayang magpatuloy sa anumang layunin na hindi ikaw ang pinagmulan. Tahimik si Lena, walang luha sa mata. Ngunit baka sa kanyang mukha ang bigat ng pagkalunod at ang ginhawa ng muling pag-ahon. At sa likod nila, tahimik lang na nagpatuloy ang feeding program. Sa gitna ng karaniwang araw, 2 taong galing sa magkaibang mundo ang muling nagtagpo. Hindi bilang amo at katulong, kundi bilang 2 nilalang na parehong pinanday ng pag-iisa. Ngunit ginising ng punay na malasakit. Hindi madali ang naging unang pag-uusap sa pagitan ni Lena at Leonardo matapos ang mahabang panahon ng pagkawalay. Nakaupo sila sa ilalim ng lilim ng isang punong mangga malapit sa feeding area, habang si Tomas ay natutulog sa wheelchair sa kanilang tabi. Humihinga ng payapa sa tulong ng maliit na oxygen tank. Tahimik lang si Lena, habang si Leonardo ay tinititigan ang dalaga sa paraang may halong pag-aalala at pagsisisi. Bakit ka umalis nang walang paalam? Tanong ni Leonardo. Halos bulong ang tono. Hindi agad sumagot si Lena. Pinaglaruan niya muna ang laylayan ng kanyang t-shirt. Saka marahang nagsalita. Hindi ko po gustong bigyan kayo ng problema. Ayokong maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng mansyon, lalo na sa staff. Napansin ko na rin po na masyado na akong napapansin. Hindi mo kailangang umalis, Lena. Pinatalsik ko si Rona dahil hindi kita pinotrektahan noon. Ayokong ulitin yon. Napatingin si Lena sa kanya. Sa wakas, nakita niya sa mga mata ni Leonardo ang lalim ng emosyon na dati pilit nitong tinatago. Wala na ron ang yaman, ang kapangyarihan, ang distansya. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking katulad din niya, pagod, nagkamali, naghahanap ng kapatawaran. Hindi ko po alam kung paano tanggapin lahat ng tulong na ibinibigay niyo. Hindi ako sanay. Lumaki ako sa mundong kailangan mong itago ang kahinaan mo para lang makaligtas. Kapag may tumulong, may kapalit. Kaya lagi akong takot. Wala akong hinihinging kapalit, sagot ni Leonardo. Wala akong gusto kundi ang makita kang ligtas. At higit sa lahat, gusto kong suportahan ang ginagawa mong layunin. Dati, hindi ko maintindihan kung bakit ka laging tahimik. Pero ngayon, alam ko na. Dahil lahat ng boses mo, isinisigaw mo sa mga ginagawa mo. Tahimik silang pareho. Maya-maya, napatingin si Lena kay Tomas at saka muling nagsalita. Si Tomas ang rason kung bakit ako nabubuhay. Hindi ko po siya anak, pero siya ang naging dahilan kung bakit hindi ako bumitaw kahit kailan. Kapag tinitingnan ko siya, parang nakikita ko ang kapatid kong nawala. Ang nanay kong hindi ko na nayakap. Ang sarili ko noong bata pa. Hindi ko po siya kayang bitawan. Hindi mo na kailangang lumaban mag-isa, sagot ni Leonardo. Gusto kong tulungan ka, pero hindi bilang amo. Gusto kong ibahagi ang mundong sinimulan mo. Ang foundation na ginagawa ko, sa'yo yun.
Hindi lang pangalan mo ang nakatatak, kundi layunin mo. Nagtaas ng tingin si Lena, bakas sa mga mata ang alinlangan. Paano po kung hindi ko kaya? Wala po akong diploma, hindi po ako sanay sa board meetings, sa computer, sa spreadsheet. Sanay lang po ako sa mop at pangkuskus. Ngumiti si Leonardo. Kung puso lang ang batayan, ikaw ang pinakakarapat-dapat humawak ng foundation. Wala pa akong kilalang tao na pinaghirapan ang bawat sentimo na parang ginto. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na serbisyo. At kung kakailanganin mong mag-aral habang nagtatrabaho, susuportahan kita. Hindi bilang boss, kundi bilang kaibigan. Napapikit si Lena. Ilang sandali pa'y hindi na niya napigilan ang mga luha. Hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa na sa wakas may isang taong hindi tumitingin sa kanya bilang problema, kundi bilang kasangga. Pwede po bang maging normal lang muna tayo? Ayokong madaliin ang lahat. Hindi ko po alam kung paano magsimulang muli. Pero kung pwede po, gusto ko lang makasama si Tomas. Magpatuloy sa pagtulong pero walang pressure. Tumango si Leonardo. Walang problema. Isa lang ang gusto kong mangyari, manatili ka sa sarili mong direksyon. At kung sakali man na kailanganin mo ako sa landas mo, nandito lang ako. Hindi para pangunahan ka, kundi para sumabay. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Lena. Bumalik siya sa lungsod, ngunit hindi bilang kasambahay, kundi bilang volunteer coordinator ng Velasco Estrella Foundation. Nagsimula siya sa simpleng trabaho, paglista ng mga benepisyaryo, pag-organisa ng feeding schedules, pakikipag-ugnayan sa barangay. Unti-unti, tinuruan siya ni Leonardo kung paano gumamit ng laptop, gumawa ng simpleng proposal, at magpresenta sa mga partner NGOs. Sa gabi, habang natutulog si Tomas, nag-aaral siya ng basic accounting online. Sa tanghali, nagdadala siya ng pagkain sa mga batang may sakit. Sa umaga, bumabati pa rin siya ng good morning sa mga kasamahan sa field. Ngunit ngayon ay may bagong kumpiyansa sa kanyang tinig. Wala na ang dating takot na baka siya'y husgahan. Dahil alam niyang sa bawat ginagawa niya, may paninindigan at pagmamahal. Si Leonardo, sa kabilang banda, ay hindi rin bumalik sa dati niyang mundo. Mas madalas na siya ngayon sa mga komunidad kaysa sa opisina ng kumpanya. Hindi na niya ginugugol ang oras sa pagpirma ng kontrata o pakikipagpulong sa mga investors. Sa halip, mas pinili niyang manatili sa mga lugar kung saan may tunog ng halakhak ng mga bata, may amoy ng lugaw sa kalsada, at may mga taong katulad ni Lina, tahimik ngunit puno ng layunin. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na medical mission sa Bulacan, nakaupo silang dalawa sa gilid ng lumang stage. Tahimik lang, si Tomas ay natutulog sa loob ng mobile clinic. Alam mo ba, Lina? Bulong ni Leonardo habang nakatingin sa langit. Simula nang umalis ka sa mansyon. Hindi ako nakatulog ng buo kahit isang gabi. Akala ko nawalan lang ako ng kasambahay. Pero sa totoo, nawalan ako ng direksyon. Ngumiti si Lina. Baka kailangan mo lang po ng pahinga. Tumawa si Leonardo. Sabay sabing, hindi Lina, kailangan kita para sa akin, kundi para sa mga taong umaasa sa'yo. Sa mundong to, napakaraming magaling, napakaraming matalino. Pero iilan lang ang tunay na may malasakit at isa karon. Hindi sumagot si Lena. Pinatong lang niya ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Leonardo. Banayad, hindi malalim, ngunit sapat para sabihing, naririto ako, hindi na ako aalis. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, muling nabuo ang isang ugnayan. Hindi sinira ng yaman, hindi niyurakan ng paninira, at hindi naglaho sa kabila ng pagkawalay. Isang ugnayang sinimulan sa paggalang, pinalalim ng paghanga, at pinatatag ng sakripisyong hindi kailanman humiling ng kapalit. Sa paglipas ng mga buwan,
unti-unting nabuo ang isang panibagong yugto sa buhay ni Lena at Leonardo. Ang dating dalagang tahimik na naglalaba sa likod ng mansyon ay isa ng opisyal na bahagi ng pamunuan ng Velasco Estrella Foundation, isang organisasyong patuloy na lumalawak sa mga lalawigan at lungsod, nagbibigay ng libreng konsultasyon, gamot at kaunting pag-asa sa mga pamilyang wala nang mahugot kundi panalangin. Hindi ito naging madali. Maraming gabi na si Lena ay umiiyak pa rin, hindi dahil sa hirap, kundi sa tuwing naiisip niyang ang dati niyang mundo ay puno ng paninira, inggit at pangmamaliit, at ngayon ay unti-unting pinapalitan ng respeto, tiwala at bagong tahanan. Tuwing nakikita niya ang mga batang natutulungan, parang nakikita niya muli ang sarili. Basang-basa sa ulan, walang makain pero pilit bumabangon. Si Leonardo naman, habang abala pa rin sa mga board meetings ng kanyang kumpanya, ay laging umuuwi sa opisina ng foundation tuwing hapon. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero ang mga simpleng tawanan nila ni Lena tuwing break, ang sabay nilang pamimili ng supply sa Divisoria, at ang pagbabahagi ng tahimik na hapunan kasama si Tomas sa isang sulok ng kantin, lahat ng iyon ay naging mahalagang bahagi ng kanyang araw. Hindi na siya masyadong naghahanap ng high society events o luho. Sa katunayan, minsan ay nagulat pa ang kanyang ina nang mahuling nagkukumpuni siya ng sirang electric fan sa isa sa mga outreach centers. "Mukhang nag-iiba ka na, anak," sabi ni Doña Felicidad sa isang pagtitipon ng pamilya. "Mas mabuting tao na siguro," sagot ni Leonardo habang nakangiti. Salamat sa isang babae. Nang sumapit ang ikalawang anibersaryo ng foundation, ginanap ang isang maliit ngunit makabuluhang programa sa isang bagong tayong multipurpose hall sa Quezon Province. Naroon ang maraming dating pasyente, kasalukuyang mga benepisyaryo, ilang kinatawan ng DSWD at ilan pang partner organizations. Sa gitna ng mga bulaklak at banderitas, nakatayo si Lena sa entablado. Hindi na ang dating kinakabahang babae, kundi isang babaeng may dignidad, lakas, at direksyong alam niya na siyang sariling itinaguyod. 2 taon na po ang lumipas mula nang simulan natin ang layuning ito. Panimula ni Lena habang hawak ang mikropono. At sa bawat bata na napasaya, sa bawat nanay na nakalapit para humingi ng tulong, sa bawat volunteer na tumulong kahit walang kapalit, naaalala ko po ang mga gabing akala ko'y wala ng bukas. Pero hindi po pala totoo iyon. Sa bawat isa sa inyo, nakita ko po ang dahilan kung bakit ako nagpursige. Tahimik ang lahat, nakikinig. Maging si Leonardo na nakaupo sa harapan ay hindi maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ang babaeng minsang nagkulong sa sarili. Ngayoy nagsasalita sa harap ng daan-daan, dala ang liwanag ng tunay na malasakit. Pagkatapos ng programa, habang abala ang lahat sa kainan at kwentuhan, nilapitan ng isa sa mga staff, si Lena, at iniabot ang isang maliit na sobre. "Miss Lena, iniabot po ng isang batang lalaki to kanina. Hindi daw po siya makalapit kasi nahihiya. Sabi po niya, para raw ito sa inyo." Kinuha ni Lena ang sobre at dahan-dahang binuksan. Isang papel na may sulat kamay ang laman, may bahid ng dumi sa gilid at halatang pinilit gawin ng bata. Nakalagay sa tuktok ang simpleng pamagat, "Tita Lena, gusto ko po sana." Sa ilalim nito, may guhit ng 3 tao. Isang babae, isang lalaking nakasuit, at isang batang naka-wheelchair. Sa ilalim, nakasulat ang mga salita na nagpahinto sa kanyang paghinga. "Tita Lena, gusto ko po sana si Tito Leonardo maging tatay ko. Kasi po pagkasama kayo, hindi po kayo malungkot. At ako rin po, hindi na rin. Pwede po ba?" Hindi na napigilan ni Lena ang pagpatak ng luha. Para siyang binatukan ng sandaling ito. Ang bigat ng mga nakaraan, ang mga sakripisyo, ang mga paninira, ang mga iniwang sugat. At ngayon, sa sulat mang isang batang 8 taong gulang, lahat ng iyon ay tila naghilom sa isang iglap. Hawak-hawak ang liham, lumingon siya sa paligid. Hinanap niya si Leonardo na nooy kasalukuyang kinakausap ang ilang guests. Nang mantagpo ang kanilang mga mata, tahimik siyang lumapit at iniabot ang sulat. Walang salita, walang paliwanag, ngunit may ngiting may kasamang pag-amin. Binasa ito ni Leonardo.
At sa unang pagkakataon, sa harap ng maraming tao, napangiti siya nang may luhang pumapatak sa gilid ng kanyang mata. Nang tumingin siya kay Tomas, nakita niya ang ngiting puno ng pag-asa. Lumuhod siya sa harap ng bata. Marahang tinanong, "Tomas, handa ka ba kung sakaling ako ang tatawagin mong tatay?" Tumango si Tomas, buong saya. "Opo, pero huwag niyo pong palitan si Tita Lena, ha?" Napatawa si Lena, saka lumuhod din at niyakap ang pamangkin. "Hindi ka iiwan ni Tito Leonardo, at lalong hindi kita iiwan, anak." Ilang buwan makalipas, opisyal na pinroseso ni Leonardo ang pagiging legal guardian ni Tomas. Hindi ito naging madali sa legalidad. Ngunit sa puso ng bawat isa, matagal nang nangyari ang pagsasanib ng kanilang mga buhay. Sa huling eksena ng kanilang kwento, magkasama silang tatlo, si Lena, si Tomas, at si Leonardo, naglalakad sa loob ng bagong bukas na Velasco Estrella Children's Sanctuary. Isang tahanang bukas sa lahat ng batang nangangailangan ng pag-aaruga. Sa bawat hakbang, may kasamang paghilom, pag-asa at pagmamahal. At sa gitna ng araw na iyon, habang ang mga batang dumadating ay sinasalubong ng mga bagong volunteers, naroon si Lena, hindi na bilang maid, kundi bilang haligi ng isang pundasyong itinayo sa gitna ng kahirapan, paninira at pagbangon. Sa kanyang tabi si Leonardo, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kasama sa laban. At sa gitna nila si Tomas, masigla, masaya at kumpleto na ang tahanan. Sa wakas, natagpuan nila ang isa't isa. At sa tahimik na pag-ikot ng mundo, may mga kwentong nagtatapos hindi sa luha, kundi sa pagkamit ng tunay na tahanan sa puso ng isa't isa.